Alleluia, 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 Alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus nating guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy papaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga? Kahit mainit. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes at alam po natin na kapag Biyernes, tayo ay tumutungo dito po sa simbahan ng Quiapo upang magbigay parangal, papuri, at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas sa paglakpak ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayon pong ikapitong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At alam po natin na sa darating na linggo, ito na po ang huling araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, ang ating unang pagbasa para sa araw na ito ay nagpapatungkol sa huling bahagi ng aklat ng Gawa ng mga Apostol na kung saan pinaparating at pinapaalalahanan tayo ng kanilang paglalakbay bilang mga unang Kristiyano, higit sa lahat sa buhay ni San Pablo. At alam natin mga kapatid, na sa kabila ng pagsunod ni San Pablo sa misyong
iniatas sa kanya ng Panginoon, alam natin na siya ay nagdusa. Siya ay nahirapan. Pero hindi natinag si San Pablo upang ipagpatuloy ang misyong ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Bakit? Dahil ang namutawi sa buhay ni San Pablo ay hindi lamang marahil yung kanyang sariling kagustuhan, ngunit ang namutawi sa buhay ni San Pablo ay ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Tatanungin ko po kayo ngayon mga kapatid, mahal niyo po ba ang mahal na pong Jesus Nazareno? Marahil lahat tayo sasagot na mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kapag tayo po ay dumadanas ng paghihirap, ng pagsubok, nawawala po ba yung pagmamahal natin sa Kanya? Sana hindi po. Pero aminin natin bilang mga tao minsan, kapag merong problema na dumadaan sa buhay natin, hindi nga minsan ang sarili natin ang una nating sinisisi. Madalas, ang sinisisi natin una ay ang Panginoon. Panginoon, naglilingkod ako sa iyo ha. Bakit ako magkakasakit? Panginoon, deboto ko ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit mawawalan ako ng hanap buhay? Kapag nasumaharap sa pagsubok, minsan nakakalimot sa pag-ibig. Mga kapatid, marahil ganyan din po ang pahiwatig sa atin sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Kung sa ating unang pagbasa, ang kwento ni Pablo ang namutawi, ngunit sa ating ebanghelyo, kaninong kwento? Kay Pedro. At dito po sa ating ebanghelyo, ano ang tanong sa kanya ni Jesus? Iniibig mo ba ako? At ilang beses tinanong ni Jesus si San Pedro? 3 beses. Pero tandaan din natin mga kapatid, ilang beses itinatwa ni Pedro si Jesus? Ilan po? 3 beses din. Pero mga kapatid, kaya nga doon sa ating ebanghelyong napakinggan, si Pedro nalungkot. 3 beses akong tinatanong, parang naninigurado ang Panginoon. Pero marahil ang gustong maipahatid sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ng pag-ibig para sa Kanya ay hindi lamang sa mga panahon ng tagumpay. Ang pag-ibig sa Panginoon ay hindi lamang sa panahon na ikaw ay maligaya. Ngunit, kahit sa mga pagsubok ng buhay, dapat mamutawi pa din ang pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga, sa araw na ito, tila merong isang mensahe sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, na sa kabila ng ating pagsubok at pighati at sakit ng buhay natin, nawa manatili ang pag-ibig sa Diyos. Despite of the sufferings, the pains that we experience in life, let us turn that always to love God the more. Sa mga pagkakataon na mas nahihirapan tayo, ito po yung mga pagkakataon na dapat tayong mas maging mapagmahal sa Diyos. Sa mga pagkakataon na nagsasakripisyo tayo, yan din ang mga panahon na kung saan dapat nating mas maparamdam ang ating pagmamahal sa Diyos. Bakit? Dahil kailanman ang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi naman yan nawala. Ang pagmamahal sa iyo ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi yan depende sa panahon, kundi ang pagmamahal sa iyo ng mahal na pong Jesus Nazareno, kahit kailan, kahit saan, at sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay, minamahal ka ng Diyos. Kaya nga, kung meron mang isang bagay po, mga kapatid, na gusto ko po ninyong maalala sa pagdalo niyo po ng misa para sa araw na ito, simple lang. At ano po yun? Mahal ka ng Diyos. May pagsubok ka sa iyong hinaharap, may problema ka ngayon, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, malalagpasan mo yan. May malaki kang hinagpis sa mga oras na ito, may sakit ka, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahit ano ka pa man. Makasalanan ka,
wala kang mukhang mahiharap sa Panginoon, tandaan mo, mahal ka ng Panginoon. At kung ganun na lamang kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, panawagan sa atin, humarap man tayo sa pagsubok ng buhay, hirap ng buhay, pighati, nawa, mahalin din natin ng Panginoon ng higit sa lahat. Mahalin pa rin natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ng higit sa lahat. Alam ko po mga kapatid, hindi po madali ang buhay. Alam ko po mga kapatid, napakagulo po ng mundo natin ngayon. Pero sa dulo nito, alam natin, meron pa ring Diyos na tunay na mapagmahal. Meron pa ring mahal na pong Jesus Nazareno na magpaparamdam sa atin sa kabila ng hindi nating karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na bigyan tayo ng lakas na ibigin siya ng higit sa lahat, kagaya ng pag-ibig niya para sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating panalangin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman,